Yan, sige. At sa ating pagpapatuloy, 30 OFWs arestado sa Jordan. Arestado ang mahigit 30 overseas Filipino workers sa malawakang operasyon laban sa undocumented foreign workers sa bansang Jordan. Sinabi ni Migrante Middle East Regional Coordinator John Leonard Monterona, 20 kababaihang domestic helpers ang kabilang sa mahigit na 30 OFWs na nadadakip ng mga otoridad sa kanilang operasyon nitong nakaraang linggo. Aniya, karamihan sa mga nahuling kababaihan na nagtatrabaho ng walang dokumento ay tumakas mula sa dati nilang mga amo dahil sa dinaranas na kalupitan o dahil hindi natupad ang nakasaad sa kanilang kontrata, kaya nagtatrabaho na lamang sa iba. Naniniwala ang grupong migrante na dahil sa pang-aabuso at pagmamaltrato sa Jordan, ang isa sa mga dahilan kaya pinagbawal ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapadala ng household service workers sa naturang bansa mula pa noong January 2008. Na alam naman ni Monterona kung target lamang na operasyon ng mga OFW at maging mga dayong manggagawa mula sa ibang mga bansa matapos magbahay-bahay ang mga otoridad upang suriin kung may kaukulang mga dokumento ang kanilang mga DH. Yan po, kawawa naman yung ating OFW. Talaga naman pong ban doon deployment ban sa Jordan. May ipagsapalaran kasi itong mga ito eh. Kung meron lang tayo pakitaan dito, bakit pa sila tatakas sa Pilipinas? Oo, kung binibigyan lang ba ng trabaho ang kaso nga merong limits. Sabi ko sa inyo, mahinang ating gobyerno. Talagang ako'y aminado ako na mahinang gobyerno natin. Yan, kasi talagang laganap na talaga sa ating gobyerno ang di ba? Ang pagwawalang bahala sa kapakanan ng kapwa Pilipino. Kumusi ang buhay ng mga nagpapatakbo. Bahala na kung anong abutin itong mag-abroad na ito dahil ako kumita na yung katwiran mga yan kumakain sa oras ano tayo magagawa? Yan, ako talaga. Kailangan matulungan to ng ating mga kinaukulan, lalo sa DFA, para matulungan po itong mga undocumented OFW na nakakulong sa Jordan. Mayroon pa nga dyan, tita. Mayroon pa nga dyan, problema ng asawa Itong asawa, nag-abroad na hindi mawari kung bakit nakapag-abroad na hindi malukit ang kumpanyang nagpadala doon sa abroad. Asawa na ito bakit hindi alam ng asawa na nasa ibang bansa ito na walang mapagtanungan kung anong kumpanya ang pinapasukan nito. Paano nakarating sa isang bansa na yan? Tinatakasan biro mo, yun pala napakalaki ang kinikita tapos 25 mil lang ang pinapadala sa pamilya niya mayroon 3 anak Tama, 3 nga. Nag-i-school, nag-aaral Kulang na kulang yung pinadadala. Ang laki ng sweldo niya. Pagkakarap ako, maluha-luha mag-uusap pang may gabi yung asawa niya kung paano sasabihin ko dito. Hindi niya alam kung magkano yung sweldo ng asawa niya. Nakakuha pala siya ng 1 milyon. Itong lalaki ito may kabit. May kabit, taga Iloilo. Ibinigay ang kanyang nakuha 1 milyon sa kabit na yan. Nagtayo ng mga business. Yan, nako, mga pangyayaring ganyan, hindi natin maiwasan talaga, no? Pag nakakita talaga ng mga mas mayaman, sabihin na lang natin doon, iiwan na yung kanilang asawa. Nakakasama ng loob, tita, dahil mas maganda pa itong iniwan niya kaysa doon sa kanyang kinuha. May 1 milyon naman yun Kaya ganun. Wala tayong magagawa. Diba? Grabe. Yan, ako. Yung mga problema ng mga ating mga OFWs, diba? Siyempre, yung mga lalaki naman, magkaroon naman kayo ng konsyensya. Mahirap talaga, nag-abroad. Kaya yung asawa ko nga, ayoko na paalisin Mahirap. Mahirap talaga kung makapit sila sa patalim. Kung ako tatanungin niyo, talagang malayo siguro sa akin yan. Mahirap yung mga nag-abroad, mahirap din yung mga naiiwanan. Naiiwan yan. Lalo na pag hindi pinadadalhan. Lalo yung naiiwanan, talagang kakapit talaga yan. Kakapit sa patalim. Kakapit sa patalim, diba? Talagang napakahirap. Hindi natin alam yung gagawin natin dito sa mundo natin. Kapit bahay lang ang kanyang
Kakapitan. Kapitan eh, patago eh. Patago. Wala naman lihim na hindi nabubuking. Wawa naman sila. Nako. Kanya-kanya na lang ng diskarte talaga, di ba? Oo, Yan. diskarte nila eh. Diskarte nila. Pero hindi natin maiwasan tumulong kung kung anong ang tama nilang gagawin. Di ba? Yan. Dati. Pamimber lang sila sa Rema dahil Nakakasiguro pa kayo. Nakakasiguro pa kayo. At Natutulungan pag namin member na kayo. po kayo ng Rima Foundation, ay baka yung mga manggagaling sa ibang bansa na mga tulong, ay sa atin po yan mapupunta. At hindi po nila padadaanin yan sa gobyerno, kundi direkta sa mga taong mahihirap po. kasi ito Yan ang layunin ni Madam. Kasi ito si Baisan Dawa, talagang hindi ko lang kasi naantay yung kopya na kukunin ko sa kanya. Dapat nasa akin yan dahil talagang ipamumukha ko ito sa mga taong kumukontra sa foundation na ito eh. Rima Foundation ng Bayan. Rima Foundation ng Bayan, yan po. Subukan lang yung maging member pag hindi naramdaman ninyo po ang ganda ng kanyang layunin. Mararamdaman natin ang kanyang masidhing pagtulong At sa saka yung mga tulong naman, Tita Rem, hindi lang naman sa palupa tayo eh. Marami pang mga ibang mga tulong dyan na dapat magpa-member muna po sila. Ako, May merong livelihood, di ba? Meron po, livelihood, Mayroong tapos nag-text dito. scholar. may nag-text dito, talagang Yung text niyo. nakakatakot. Ang sinasabi dito, Kuya Dato, na news na magsasara na daw ang mga embassy. Hindi yan ang isang senaryo namin. Napauwiin ang mga Pilipino from abroad ha. At hindi palalabasin mga Pilipino, mga foreigners out na sa atin. Hindi na palalabasin ang mga Pilipino sa ibang bansa. Isasara na raw ang mga embassy. Pero ano kaya katotoo ito? Sigurado ba yan? Magsasara Ang na. embassy ang nag-uugnay ng relasyon ng bawat bansa eh. Meron po kasing balita na ganyan na babawasan nga raw po ang mga diplomats natin sa ibang bansa at magsasara yung ibang mga kasi magkakaroon kasi ng dual limbawa meron na Passport, doon embassy, Mm-mm. hindi meron na doon embassy, meron na doon ambassador, di ba? Tapos meron pang mga welfare officer na hindi naman marunong tumulong. Meron pang mga ibang offices doon Ay, katapusan na. na ganun din ang kanilang mga programa, kaya nadodoble po. Yan ang Kaya sinasabi ko. babawasan. Kasi kung nagtatrabaho lang itong mga ito, hindi maaring umabot sa ganitong problema na kayo talagang tatanggalin dyan sa inyong mga trabaho. Tama. Yung mga embassy na ito, abusado eh. Paris yung ibang, di ba, probinsya. Tapos yung pala, nasa city. Oo. Kailangan isahin na lang po yan ang Tsaka ambassador ang mga dyan. problema kasi ng mga OFW, kahit nakakarating sa kanila, hindi pa rin tinutulungan. Ngayon, lalo na yun, tanggalin na po yung mga welfare officer dyan na hindi naman tumutulong, hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Yun po ang dapat tanggalin. Yan. Ang yayabang Diba? pamandog Tama. ng mga ito. Kala mo, mga kung sino sila nasa abroad. Biro mo, pag tumakas na yung katulong, tatakas, maghihingi ng tulong sa embassy. Nagtataka Ay, lang ang ako. ginagawa, binabalik sa mga Nagtataka lang ako employer. sa mga Di ambassador lalong na ito. kawawa yun. Nagtataka lang ako sa mga ambassador nito. Hindi nila nakukuha na sila ay nakakahiya na. Patuloy pa rin sila nanunungkulan sa embassy, samantalang nireklamo na sila. Hindi nila kayang tansay na sila ay nakakahiya na talaga. Ang kakapal eh. Kakapal talaga. Yan ang Oo nga, kakapal. nako. Yan ang makakapal talaga. Gusto lang nila talaga magpayaman dyan. At meron pang mga welfare officer dyan, hinihingan pa yung mga DH natin, hinihingi. O di ba, ang yayaman na nga nila, hinihingian pa. Kinukutungan pa talaga kahit saan uso yung mga kotong na yun. Pero itong nag-text sa akin ng ganyan na sistema, malapit sa buhay ko ito mga ito. Mag-asawa ito eh. Ang Darating- OFW sila po, yan. Darating pong araw talagang pag totoo itong kanilang sinasabi sa akin, alam ko na ang gagawin ko. Kasi alam kong sinasabi nila eh. Meron pala tayong text dito, no? Meron pa. Sige, dato. Dito ang sinasabi rito, ipagbawal daw sa kumpanya ang paggawa ng upuan pang dalawahan. Nako.
yung pang-upuan pandalawahan. Klaseng upuan yan. kinakailangan pag-isahan lang yata ang kailangan nito eh. Kaya nga, dapat sa isang igawin natin mga halimbawa sa ambasador. Dapat talaga isa lang talaga upuan ng ambasador. Hindi, Kailangan. ititayo Hindi sa, dalawa. ito sa mga motor. Yung sinasabi sa motor yung- pala yan. sa motor. Kala ko kasama dun sa ambassador. Ipagbawal na raw, yung sa kumpanya, gumawa ng dalawahan ng upuan. Kailangan isa lang. Ay, wala nang angkas-angkas. Kung ako na lang talaga, wala Wala nang nang upuan riding in tandem. Hindi, Pero, hindi kagaya sinasabi ko. Ang killer, naroon na sa subject, nakaaligid na yan. Nauna na yan. Kaya hindi ho nahuhuli. Kaya kung nakikinig man kung sino yung mga kinaukulan nito, ito po ang pag-aralan ninyo. Kung ako kay Secretary Robredo, bigyan nyo po ng instruction itong mga barangay, chairman, na wag nilang walang humpay ang pagrerunda sa mga lugar na yan. Dahil may ilang po yung may gagawin ng masama dyan sa lugar na yan eh. Huwag tuturog-turog yung mga kapitan na yan. Kinakailangan bigyan niya instruction yung mga kagawad. Hindi, kuminsan nasa pasugalan itong mga ito, nag-aabang Ay, ng mga naku, tong. totoo nga yan. Pati mismo yung barangay chairman, Nandun cheches, pa rin. naroon eh. At saka may barangay chairman ba na puno ng tato? Jesus. kaya binoto natakot. Ewan ko. Kaya pala. Wala eh. Yung qualification nito, siguro naganda na sa mga drawing. Kaya nanalo. Alam niyo naman yung mga siga na nanalo talaga eh. Ayo. At saka yung mga lord na nanalo yan eh. Okay. Yan, tawag muna tayo ka Dato. Sandali lang po ha. Okay, sige. Sa line 2, si Jean Maragrag. Jean, pasok Jean. Magandang hapon, Kay Magandang hapon. Ngayong October 8, araw ng Sabado, ay pwedeng magpakasawa kapag sakay sa Light Hill Transit ang lahat ng mga matatanda na mayroong senior citizen ID. Sinabi ni LRT Administrator Rafael Rodriguez ng kanilang libreng sakay ngayon para sa mga nakatatandang kabayan ay bilang tugon sa naging kahilingan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week October 1 to 7. Dinagdag ni Rodriguez na kailangan lang manong magpakita ng kanilang senior citizen ID card sa mga pasahirong gustong makalibre ng sakay sa LRT 1, Line 1 na may biyaheng Baclaran, Roosevelt at LRT Line 2 na Recto Pantulan ang biyahe. Nakuna rito, nakasuporta rin ang LRT Administration sa pagbibigay ng special lane, special boat at special na upuan para sa mga lulo at lula bukod pa sa 20% diskwento sa kanilang pamasahe. Samantala, maligayang pagbati kay Ashley M. Sala, aking apo ng 116 Area 4, City Payong Old Balara, Quezon City, na bibinyagan bukas ikasyam ng kasalukuyang buwan. Ito ay anak ni Rajakilo at Ramil. Ang balilag ito ay hatid ng Percy, the vitamin C you can trust. Mula dito sa lungsod ng Pasay, ako si Chin Bragad, nagulat para sa boses ng bayaling Pinoy OFW dito sa Luwag Radio Nationwide. Thank you, Jean Maragrag. Salamat. Tawag ka ulit. Kumusta pala dyan ang presidente ng Rotary Club of Leon Ginto, si Changemaker President Baragas. Kumusta na po sa inyo? At meron daw po kaming awarding sa October 19. At maraming salamat nga po sa mga Rotarians sa tumulong doon sa pagbibigay ng relief goods doon sa Bulacan at saka sa Pampanga po. Yan, busy sila sa pag-empake para ibigay ang tulong nila doon sa mga nabahaan nating mga kababayan. Yan po, hindi nyo na itatanong, member po kami kasi ako po area president ng Red Cross, kaya marami kami natutulungan doon. At saka sa Rotarian po din ako. At saka, yung pong mga sa YMCA din po, nagbibigay din kami ng tulong. Congratulations, tita. Kaya marami po kami mga natutulungan dyan, ng mga kababayan nating binaha. Yan, ano lang po kayo,